Inaaray ang maraming pamilya dahil sa kakarampot nilang kita na hindi raw sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang minimum wage wala pa sa kalahati ng sinasabi ng isang foundation na dapat kinikita ng isang pamilyang may 6 na miyembro. Hindi naman daw tutol ang mga negosyante sa taas sahod ng mga manggagawa pero wag daw masyadong mataas ang dagdag. Nakatutok si Maki Pulido. 32 pesos ang kada kilo ng NFA rice. 100 pesos naman ang 1 kilo o 3 piraso ng tilapia. Isang kainan pa lang yan sa isang araw ng pamilya. Sabi nga ng assistant foreman na si Joel Shazon, hindi sapat ang arawan niyang sweldo na lumampas lang ng bahagya sa minimum. Hindi natin masabi, nagkasakit yung isang pamilya sa atin. Kumbaga, wala na. Wala na ang pwede pagkuhaan. 491 pesos ang minimum daily wage sa National Capital Region. Huli itong tumaas noong nakaraang taon ng 10 piso. Mula noong 2010, 77 pesos pa lamang ang kabuang itinaas na sweldo ng mga manggagawa. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, 1,200 pesos kada araw ang kailangan ng isang pamilyang may 6 na miyembro para mabuhay ng disente. Sa baba ng sweldo ng mga manggagawa, lumalabas daw sa survey ng Ibon na higit sa kalahati ng mga Pinoy hirap makabili ng kakainin ng pamilya. Halos kalahati naman ng mga Pinoy hirap tustusan ng pag-aaral ng mga anak at makabili ng gamot kung kinakailangan. 125 pesos across the board wage increase ang panukalang batas na inihain noong nakaraang Kongreso. Suportado ito ni Labor Undersecretary Joel Maglunsad. 750 pesos kada araw na nga raw dapat ang national minimum wage sa pribadong sektor. Kakayanin naman daw ito ng mga malalaking korporasyon. Granting na ibibigay itong 125, ura-urada, immediately, that's only about 193 point something billion pesos. Ang aggregate net profits ng mga employers, 35,000 firms nationwide noong 2013. Hindi naman tutol ang mga negosyante sa pagtaas ng sahod. Pero delikado raw kung masyadong mataas at national minimum wage pa. Baka raw umayaw ang mga namumuhunan at lumipat sa ibang bansa tulad ng Vietnam. Ang una rin daw tatamaan ay ang mga maliliit na negosyo. Tutol rin ang National Economic Development Authority o NEDA sa 125 pesos across the board wage hike. Pwede raw kasing magresulta ito sa pagkawala ng trabaho ng nasa kalahating milyong manggagawa. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.